And so, good morning po sa ating lahat and welcome po muli sa ating morning devotional. Ayun po, simula sa ating programa at after po, tayo mga for talk about nature. Mr. Alvin, at po, tayo natin ang kumakain at items pagi, further dapat po. May napapulong na tayo ang closing song and ang closing prayer po. So, ngayon po tayo na po ngayon ay magsimula na sa ating pag-aawit at ating topic. Pray ng Leonardo sa lahat sa pinagkakasalamat sa mga ito na pinagkakasalan ng iningatan at labayan sa ito ang sa ng balang salita lang ito ay nasa pagkakitan kasi ang pagkakitan sa pagkakabalan ng pagkakabalan ng para sa mga And good morning po sa ating lahat. Ang agad po ng ating devotion ngayong umaga ay may pinamagatang The path of obedience is the way to holiness. December 18. Tayo po rito sa Daniel 12 verse 10. Many shall be purified and made white, and tried, but the wicked shall do wickedly. And none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. The world is a theater. The actors, the inhabitants of the world, are preparing to act their part in the last great drama.
God is a lost sight of. There is no unity of purpose, except as parties of people confederate to their ends. God is looking out his purposes and the God is the value subject to be fulfilled. The world has not been given to human hand. So God is permitting the elements of confusion and distortion to burst away for a season. A power from beneath is working with all deceivableness of unrighteousness in those who are binding themselves together in secret societies. Those who are yielding to the passion for confederation are working out the plans of the enemy. The cause will be followed with the effect. So dito, sinasabi na ang mundo ay parang isang entablado, ang isang theater na tayong lahat ay parang actors na may kanya-kanyang role. Pero ang problema ay nakalimutan na nakalimutan ng mundo ang Diyos. Walang pagkakaisa ang mga tao maliban na lang kung may sariling interest sila. So dito ay nagkampi-kampi sila para makuha yung kanilang mga gusto. Pero kahit parang magulo ang mundo ay hindi na nawawala sa kontrol ng Diyos ang lahat. Nakikita niya na ang real. So pinapayagan ng Diyos na pinapayagan nila muna ang kaguluhan pero may hangganan ito. So may mga lihim na samahan, mga plano sa dilim. So hindi galing sa Diyos kundi mula sa kaaway. At malinaw na babala na lahat ng ginagawa ay may magiging resulta. May cause, may effect. Pa dito. Transgression has almost reached limits. Confusion fills the world, and the great terror is soon to come upon human beings. The end is very near. We who know the truth should be preparing for what is soon to break upon the world as an overwhelming surprise. So dito sinasabi na halos puno na ang kasalanan ng mundo. Kaya ang resulta ay may confusion, fear at chaos. So dito ay alam naman natin na may paparating na malaking pangyayari na ikatakot ng marami. So malapit na ang wakas at darating ito na parang sorpresa sa karamihan na para bang magnanakaw. Pero tayo na nakakilala ng katotohanan ay may responsibility. Kaya hindi tayo dapat hindi para matakot, kundi para maghanda spiritually, emotionally, at sa pananampalataya. The wicked have chosen Satan as their leader and under his control. The wonderful faculties of the mind are used to construct agencies of destruction. God has given the human mind great power to show that the Creator has endowed human beings with ability to do a great work against the enemy of all righteousness. Power to show what victories may be gained in the conflict against evil. So, ang matindi dito ay ang katalinuhan at galing ng tao na dapat sana ay ginagamit sa pabuti ay nagagamit sa pagkawasak, no? Na nagamit sa kaaway. So, ang kaisipan ng tao ay regalo ng Diyos. Malakas ito, powerful. Kaya itong gumawa ng kabutihan at pagtagumpay laban sa kasamaan. Pero kapag baling leader ang sinunod, kahit gaano katalino,
ay mali pa rin ang direksyon. But when those to whom God has entrusted capabilities give themselves into the hands of the enemy, they become a power to destroy. When people do not make God first and last and best in everything, when they do not give themselves to Him for the carrying out of His purposes, Satan comes in and uses in his service the minds that given to God could achieve great good. Under his direction, they do an evil work with a great and masterly power. God designed them to work on a high plane of action, to enter into his mind, and thus acquire an education that would enable them to work the works of righteousness. But they know nothing of his education. They are helpless. Their powers do not guide them right, where they are under the enemy's control. So dito ay kapag ang tao hindi inuna ng Diyos, ah, hindi siya first at best. So may papalit pa rin. At ang papalit ay ang kaaway. Kapag hindi natin ibinigay ang buhay natin sa Diyos ay may ibang gagamit ng kakayahan natin. At hindi iyon para sa kabutihan. So kung kapag sinasali natin yung ating mga talento, at lumiwalay tayo sa Diyos, ay yun nga na hindi na ang Diyos ang gagamit sa atin kundi ang kaaway. At siyempre, may papalit din sa atin na mas humble at best mas better pa sa atin. So ang plano ng Diyos ay mataas at gusto niya na tayong turuan, gabayan at gamitin sa gawaan ng katuwiran. Pero kapag hiwalay tayo sa kanya, kahit may kakayahan tayo, nagiging helpless tayo dahil mali ang ating control. Kaya minsan, pag nagmamarunong tayo sa ating sarili, laging negative ang ating naiisip. At para bang mahinahanap tayo na di natin mahanap. Pero kapag nasa control tayo ng ating Panginoon, ay palaging positive ang resulta. Dahil siyempre binibigay natin ang lahat natin ng best para sa ating Panginoon. Ano po dito sa last paragraph? The way to holiness and heaven is found in the path of obedience. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him should not perish, but have everlasting life. Yun nga na, pero dito ay hindi nagtatapos sa dilim ang mensahe. So dito may pag-asa pa rin. Ang daan papunta sa kabanalan at langit ay obedience o pagsunod sa Diyos. At ang pinakadakilang patunay ng pag-ibig ng Diyos ay si Jesu-Kristo. So kaya na sobrang mahal tayo ng Diyos, kaya nga binigay niya ang kanyang anak para ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito po na sa gitna sa mundo puno ng ingay at gulo, at malino na tanong sa atin na dapat nating isipin na sino ba ang nagkokontrol ng isip at buhay natin ngayon. So, ngayon po ang panahon para piliin ng Diyos, hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon. So, sa ating mga
desisyon sa buhay ay dapat po nating ibigay sa Panginoon na mag suma magpasumakop sa Kanya upang sa gayon ay hindi po tayo mahiwalay sa mga ah, wrong direction na Kanyang ipinangako sa atin. So hanggang dito na lang po ang aking ah, babahagi. Magandang umaga po sa atin lahat. Ayun, so maraming salamat po sa inyo pong binahagi sa aming Brigapit po ko at dito nga po ay atin po nakita na um, sa panahon po natin ngayon ay marami na pong mga tao, no? At punong-puno na nga po ng kasamaan. At kung titignan po natin ay marami na pong makapangyarihan ng mga tao, marami ng mga posisyon na para bang sila ang may control sa mundo, diba? Parang lalo na may mga government at iba pang mga posisyon, no? Pero bagamat ganun ang mga nangyayari ngayon, no? Ay ang Diyos pa rin po ay ang in charge po sa pagkontrol po sa atin, no? At marami pong mga tao ang kanila pong kinakalimutan ng Diyos at kanila pong lamang na sinusunod o inaalala yung kanilang mga sariling interes, no? At ito po yung ating kalimot sa ating Diyos ay ito po ang pasimula ng pag-lead po sa atin into confusion at deception at magiging ng ating sariling pagkasira, no? Ayun po yung dapat na ating iiwas-iwasan, no, na mangyari sa ating buhay. At kapag po ay ating pong pinili na sundin ng lamang ang ating Diyos, ay dapat po gamitin po natin yung ating mga talento, no, yung ating mga kaalaman para sa gawain niya at hindi po dapat sa mga sarili nating mga o sa mga bagay na wala namang kinalaman sa ating kaligtasan, no? Pero kaya nga tayo ngayon sa ating pong devotional ay binigyan po tayo ng Diyos ng abilities para gumawa ng mabuti at labanan ang mga kasamaan at um, tumulong sa mga nangangailangan, no? At kapag daw po itong mga abilities natin, yung mga ating mga talento ay ating surrender sa ating Diyos, ay ito po ay magbibigay sa atin ng buhay at maging ng karunungan. At nawa po ay tayo po ay muling tanggapin ang katok ng Panginoon sa ating puso na magbago at wag nawang gamitin, aksayahin ang ating mga oras at ang ating mga talento sa mga walang kwentang mga bagay. Bagkus tayo po ay magsimulang palakasin ang ating pananampalataya upang tayo ay handa na sumalubong sa pagparito ng ating Panginoon. So muli magandang umaga sa ating lahat at tayo na po ngayon ay dumako sa ating pagkatatapos ng ating closing song at ang closing prayer na po ng ating speaker.
Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga ito. Na kami niyo po ay nakalinig na inyong mga salita. Naway, kami po itong nahingihan. May talaga tayong pag-isipan at may sabuhayan. Kaya tulungan niyo po kami, napangkabakan ng inyong mga salita. Gawin din po ng malakas ng pananampalataya hanggang sa huli. At kayo po ang mag-guide sa amin hanggang sa pagkakarito po inyo dito sa lupa. Palakasan niyo po ang aming pananampalataya. I-improve po ang aming mga character para po maging better Christian. And i-improve niyo rin po ang aming mga talento na ibigay niyo po sa amin. Gawin din po na sa amin po mga pagsubok dito at sa mga kainaan ay naway po ay ma-overcome po namin yan. At maging halimbawa po sa mga nakakasalamuha namin, mga aming kilala. At gabayan niyo po kami ngayon, umaga. At ganun din po sa aming mga mahal namin sa buhay na hindi po namin kapiling. Patawarin niyo po kami sa amin nagawang pagpukul ng pagkakasala dahil sa salita at gawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And so, thank you po, Brother Japet, at sa mga iba pong nag-participate. At ganoon din po sa mga nakasama po namin ngayon dito sa Zoom at maging sa FB Live. At ano po pong yung inaanyayahan namin ang gabi sa ating pong evening devotional sa oras po ng 6 p.m. at bukas naman po ng ganitong oras ng ating morning devotional ng 5 a.m. So muli, magandang umaga sa ating lahat and God bless us all.